Good day, Kamaster! Welcome back our Be My Motorride YouTube channel. Narito na naman ang inyong lingkod upang magbahagi ng panibagong video. So, ang topic natin sa araw na ito, mag-check tayo ng battery. So, meron po tayong battery dito na gold. Ayan po, mapapansin natin, gold po yan. Then dito rin gold, ayan po. Naka-plastic pa siya. Ang size sa battery nito ay 2SM. Ang AH or ampere hour ay 50 amperes, 12 volts, maintenance free battery. Ibig sabihin, less hassle. Hindi na natin kailangan na tutubigan or magtutubig or magdadagdag kapag once na ito ay naigahan o natuyuan na ng tubig, kasi ang battery nito ay disposable at ready to use. At once na ma-meet ang 2 to 3 years at kung minsan ang iba umabot ng 4 years, depende na lang siguro sa paggamit, i-dispose na or itatapon na ang battery nito. Ang battery nito ay ginagamit sa harvester ng palay. Kasi kung mapapansin nyo, ibig po sabihin yan, D26R, ibig po sabihin ng D26R na yan ay reverse po ang battery na to. Pag yan po ay magiging L po itong R na to, ibig sabihin regular lang po ang battery nito. Pero dito sa video na to ay reverse po ang battery nito. Ang size po nito ay yan, kikita naman po 2SM. So itong battery na ito ay sa customer, ipapacharge daw at ipapacheck na rin. So atin ngayon itong aalamin kung ito po ba ay full charge pa or goods pa ba or bad battery na. Malalaman natin. Unang-una na gagawin natin. So syempre voltmeter or battery tester natin yan. So ang ating gagamitin muna ay voltmeter ito. Voltmeter battery tester. So ikakabit lamang natin dito sa negative at dito sa positive. Ayan. As you can see, Kamaster, makikita at mapapansin natin 12.8 ang reading sa voltahe ng battery nito. So ibig sabihin full charge po yan, kasi ang full charge na isang battery ay 12.6 lang. So 12.8 na ang voltahe nito, so sumubra po siya ng 0.2 volts. So nakalagay dito ay full, kulay green. So ibig sabihin full charge nga po ang battery nito. Pero ganun pa man, huwag natin basihan ang pagkakaroon ng mataas na voltahe para masabi nating malakas ang baterya at mapaandar ang sasakyan. Hindi po ganun. May hakbang pa tayo na gagawin. Aabangan nyo po. Okay? So next, kung mapapansin natin itong sticker sa ibabaw ng baterya, atin itong tutuklapin. Aalisin natin ito kasi may butas po yan na 6 na piraso. Atin niyang i-check, kumustahin natin ang kanyang specific gravity or electrolytes, kung may sirang butas or wala. So atin na nga itong tutuklapin. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Yan, tuklap na yan ha. Ididikit, dito na lang muna siguro. Yan. Then, bubuksan natin itong kanyang takip. Ayan, may takip siya. Kulay itim din. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yan. Pira lang katapat. Bukas na yan. Ayan. So ayan, bukas na yan. Flashlightan ko muna. Ako muna ang titingin. Tingnan ko muna bago kayo. Itong pangatlong butas sa kanang bahagi, kulang konti ng tubig. O ayan. Itong dalawa ay sakto naman. And then dito naman sa kaliwang bahagi, dito sa pangalawa ang kulang konting tubig. Ito. Susukatin muna natin sa pamamagitan ng hydrometer battery tester. Ito po ang itsura. Yan. Ito pong tools na to ay ito lang naman yung ginagamit sa battery para masukat ang electrolytes, specific gravity. Ayan. Subukan natin dito. As you can see, Kamaster, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So goods po yan. Pangalawang butas, ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Good. Pangatlong butas,
Ang sukat ng tubig ay 1250 pa rin or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. Apat na butas tayo. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250 pa rin or bumaba sa 1250, magiging 1275 na yan or 1.275, which is tumapat na sa pag-green na yan siya. Pang-limang butas. Ang sukat ng tubig ay 1275 or 1.275, which is tumapat sa kulay green. Pang-anim na butas ng tayo, last but not the least. Ang sukat ng tubig ay 1250 or 1.250, which is tumapat sa kulay puti. So, good. Ayos. Wala pa tayong final na decision para masabi nating good pa ang baterya or bad battery na or sira na. So, i-check natin yung kanyang healthy at saka CCA. Ano po ba ibig sabihin ng CCA? Yun po yung tinatawag na cold cranking amps or cold cranking amperes ng baterya. So, ano po ba trabaho ng CCA na yan? Ang trabaho po sa CCA na tinatawag ay siya lang naman ang nagpapaikot sa starter relay ng sasakyan na dapat mataas at malakas. Nang sa ganun, mapaikot ang starter relay ng sasakyan upang ito'y mag-start or mapaandar ang nasabing sasakyan. So yun po, sana nagets nyo naman siguro po. So titingnan na po natin ang CCA at healthy sa battery na to. Ang gagamitin natin na itong battery analyzer. Ayan, dito natin makikita yung CCA na sinasabi ko. So kakabit lamang natin dito sa negative at dito sa positive. Ayan. So, as you can see kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay 12.8 or 12.81 volts. So, testing na natin para magkaalaman na. Battery test, regular flooded, CCA. Ang nakalagay dito ay 50 in 50. So, i-set up natin siya sa 50. Ayan, 50 amperes. Ayan. Tini-okay na natin. Para matesting. Ayan, nag-testing na nga. As you can see, kamaster, ang reading sa voltahe ng battery na ito ay good battery. Ang CC ay 325 CCA. Ang healthy niya ay 100%. Ang charge ay 98%. Ang internal resistance ay 9.18. So, good battery po dito. Pero tandaan po natin, ang pagiging good battery niya ay para lamang po ito sa mga gasoline engine na mga makina o sasakyan. Kaya pa mapa-start nito na battery. Pero kung ang sasakyan natin, sasakyan ninyo ay diesel engine, ibig sabihin crudo baga, crudo ang gasolina sa ating mga makina, kaya tinatawag sa diesel, hindi na po kaya nito mapa-start or mapa-andar. Kasi po, bago mapaandar ang mga crudo or mga diesel engine, ang CCA dapat ng isang bat ay 600 pataas to 700 bago ma-start. Pero ito ngayon ay 325 CCA na lang, so malabo na po mapa-start ang mga diesel makina, diesel engine sa battery na to. Pero kung mga gasoline engine, ang mga unleaded or kung ano pa man dyan, kayang-kaya pa po nito sa battery na to. So yun. So yun po ang sinasabi ko. Na sa CCA po siya magkakatalo. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope nakatulong. Kung nakatulong, please give me a thumbs up. Pakishare na rin sa inyong mga friends, kakilala kung sa tingin mo na matutulungan ng ating video. And huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, BMI Motolite. Bye!